So guys, meron naman tayong bagong sapatos at meron tayong ano ngayon, guess for today? Ang aking unika iha. Natatuan. Tignan mo, oh. Namin yung tato. So tara, let's get to the shoes. And this time, hindi siya pang basketball, no? Para may iba naman. Para meron naman tayong pang forma. Or pang forma nga ba? Tingnan natin. Ito nga pala. Kaka-deliver lang kanina. They came in this shipping box. So guys, take 2. Pinatulog muna natin yung little dragonessa natin, no? Pinainom natin na tranquilizer kasi sobrang ligot eh. So yun na nga. Yung sapatos natin ngayon, hindi sila pang basketball. So for a change, isasama natin sa lineup natin yung pamporma. At tingnan na muna natin kung ano yung sapatos. So they came in this shipping box. Yun, no? Pakita nyo na yung tatak. Pakita ko na sa inyo mang in-unbox ko siya. Ayan. Yeah. So clean. So classic looking. Dad Shoes Vibe. Y2K running shoes. Ayan. Sige kayo na pogi. Basta sa akin itong sapatos. So yun na nga guys, no? Ito na yung mga sapatos. Yan, no? Diba? Maganda, napaka-clean. Diba? Yan. Yan guys. Ito na lang. Diba? Siyempre, smell test. Habang. So, yan. Yan. So, nung in-unbox ko to, meron siyang kasamang, before that, ito ang Reebok Premier Road Plus 6. Yan. Ang pangalan niya. At isa ito sa mga nasa archive ng Reebok. Isa sa mga sapatos na nilabas nila noong 2000s. Kaya naman meron siyang Y2K vibe na sapatos. Diba? At yun nga, nung in-unbox ko to, meron siyang kasama resibo sa loob. And nagtaka ako kasi nakalagay sa resibo, Sports Central. Ayan, walang kita ng maayos sa camera. Ayan, Sports Central. Tapos, ang nakalagay na presyo dyan, 2,397.50. Eh, hindi naman yun ang binayad ko dyan. And sa Shopee, nabili ko yan ng 1,800 and some change. So, I'm thinking, hindi naman ako expert, pero I'm thinking, and isa pala, binili ko to sa official Shopee mall ng Reebok. Tapos magtataka ka, meron siyang Sports Central na resibo. So, I'm thinking na stock to ng Reebok mismo. And then, nag-consignment sila sa Sports Central. And then, yun nga. Ito yung pinadala sa atin. Inventory ng Sports Central. Pero pag may may-ari siya ng Reebok. Pero hindi, ang binayaran natin is 1,800 from the retail price of 4,800 pesos. So, basically, naka-discount tayo ng 3,000 pesos. Napaka-steal talaga. No? Para sa isang ganitong klaseng sapatos. Napakagaan niya. Actually, sinukat ko na to. Pinalakad-lakad ko na siya. Nung sinot ko yung on-feet look niya. Napakagaan niya. Ito ang pinakamagaan kong sapatos. Kahit anong sapatos na meron ako. Mas magaan pa nga sa Vans ko na era. So, yun. Siguro, sa mga materials na ginamit nila, hindi ganun alam mo yun, ka-premium, pero it gets the job done. Alam mo yun? At halos ka-material lang niya itong aking Nike Vomero, kung titignan nyo. Mesh, synthetic leather, di ba?
Ano? Pero napakalayo ng presyo ng sapatos ng dalawang to. Ito, alam niyo naman kung magkano retail price nito, nasa 8,000 pesos. Kung mag-sale man to, 6,000, 5,000, 4,000 kung mag-sale man siya. At ito, yun nga, napakalaki ng diferensya pero halos pareho lang sila. Ang pinaka lamang lang ng Nike Vomero is yung cushioning niya, first level. Naka-zoom, naka-cushion pala to. Cushion midsole. Kaya malambot. Pero pagdating naman sa uppers, halos pareho lang sila. At sa forma na din, sumasabay ng Reebok. Diba? At nung vinlog ko nga pala to, no? Sabi ko, mas malambot itong aking New Balance. I take that back, no? Kasi nung ginamit ko na to na maraming beses, at kinumpare ko siya dito, mas malambot ito sa paa, mas komportable yung pinanlalakad, pinang-jogging, pinang-araw-araw. So, ito yung pinaka-komportable yung sapatos ko. Pangalawa to. And hopefully, sumabay ito sa comfort. Diba? Kahit wala siyang ganun tech. Ang tech na nakikita ko lang dito is DMX. Saan ba yung DMX cushion niya? Wala yata itong nakalagay ng DMX cushion. Wala siyang ako nakikita ng tech. Or kung meron man tech, wala siyang branding. So, yan. Sana sumabay ito sa comfort level. Ano pa nga pala? Kailangan ko sabihin sa sapatos na ito. Well, yun lang, no? Nakita nyo naman. Clean looking shoes. Na dad shoes. Na pwedeng pang araw-araw pang walking. Kasi pinamigay ko na nga pala yung aking go-to pagdating sa running and walking shoes. Yung Under Armour ko. Yan. Kaya kailangan niya ng kapalit. And yun nga, nakatatlong sapatos tayo in the month of January. So I'm thinking sa next half of the year na ako bibili ulit ng sapatos. Talagang susulitin ko muna itong lahat ng sapatos na nakuha ko. Off the top of my head, ang mga na-acquire kong sapatos since last year, bare months. I think October ako nag-start, no, na magtuloy-tuloy yung streak ng pag-acquire ng sapatos. Off the top of my head, nauna yung Peak Tai Chi na kulay green, yung Supreme. After that, naka-acquire tayo ng Joker 1 na 361 degrees. Pagkatapos nun, Joker 1 GT. Pagkatapos ng Joker 1 GT, yung Wade Shadow 6. So, pang-apat na pares yun. Pagkatapos ng Wade Shadow 6, meron pa ako nakuwang isang sapatos na i-vlog ko. I think mas makauna ko siyang i-upload kaysa sa Reebok. So, pang-5 yun. And then, pang-6 na pair, itong Reebok. So, in a span of what? October, November, December, January. In a span of 3 months lang. Naka-ano tayo. 6 na pares ng sapatos. So, I think, yun nga, pagpasok na lang ng July or June, doon tayo bibili ulit ng sapatos. Kasi hindi natin masusulit lahat to kung ever month may bago tayong sapatos. Or, yun nga, 2 or 3 pair every month. So, yun ang plano natin. Okay. Dito ko na sa inyo yung on-feet look. At saka kung... Pala, true to size to, no? Kinuha ko yung true size ko, 10.5 US. At it fit me perfectly. Yun nga, magadaling pormahan to. Dahil dominantly white yung kulay niya with the hints of blue and silver. Tapos may mga black din. So guys, yun na muna. This is more on showcasing the shoes than reviewing the performance. So, yan. Mostly papakita ko sa inyo yung itsura ng sapatos. So yun na muna guys. Feet look.
So yun na guys, na yung on-feet look. Nag-squeak test tayo pero walang squeak test. Okay guys. So guys, yun quick performance update lang dito sa Reebok shoes natin. Actually, napalaro ko to, ng mabilis ang game sa basketball. Yan yung video. Well, hindi ko naman plano maglaro ng basketball that day, pero habang nag-walking ko dyan, meron isang Koreano na naglalaro and then inaya niya ako mag one-on-one. So yan, pinalaro natin to and na-surprise ako kasi pwede siyang panlaro sa sobrang ganda ng performance niya tsaka yung materials na ginamit. And ang pinaka nag-stand out sa akin is yung pagiging lightweight niya, like what I've been saying the whole time ng video, lightweight. Tapos yung traction niya, it did not disappoint me. Akala ko medyo madulas siya kasi hindi siya designed for basketball. Pero makapit siya sa court, pinalaro ko siya, wala siyang squeak, pero talagang makapit yung rubber compound na ginamit nila sa outsole. And then ano pa ang mas naka-surprise sa akin is yung lockdown niya. Although ang pagkasintas ko sa sapatos na to during that time, hindi siya pang performance fit. Ang ginawa ko lang is yung pang walking lang talaga, na medyo meron pa siyang allowance. Para comfortably, comfortable ka pa rin kapag naglalakad ka. Hindi ako nakaramdam na hindi secure yung pa ako habang naglalaro ko, kahit na medyo gumagawa ko ng mga normal moves ko sa basketball kahit pag nakapang basketball shoes ako. At on top of that, mas supportive siya dito sa basketball shoes na to. Yan. Ito, ang complaint ko dito is yung support and lockdown niya, di ba? Mas maganda pa ang support and lockdown na itong sapatos na to. At ito nag-improve naman, sabi ko magbibigay ako ng update sa performance na ito. Napanlaro ko siya ng indoor and outdoor. Ayun yung video. Kung may singit ko yung video dyan, lalagay ko. May panlaro ko nga siya, Nag-improve naman. Actually, tinatry ko, naisipan kong ibenta na lang sila kasi hindi talaga ako makaget over sa pagka-disappoint ko sa sapatos na to. I was planning to post them sa marketplace, Facebook marketplace, tsaka sa carousel. Pero nung binigyan ko pa ng panibagong chance, nag-improve naman. Ang kailangan mo lang gawin is gamitan sila ng makapal na medyas. Yun lang. Para talagang feel yung, alam mo yun, napupunan yung space sa loob. Para yung support ng lockdown talagang ma-activate. So, yun. Ang dalawang quick performance update natin. At mag-outro na ako sa bloopers na video ko. Take it away. Clean. Amoy. Bango. Diba? Tapos nagtaka ako nung minunbox ko siya. Stevie, kumaingin. No. Bigat mo. Meron siya Shopee Mall nila. Ano ka lang? Hanap ka lang. Daddy! Balik ka doon. Daddy! So, Reebok. Kaya siguro meron siya Sports Central na resibo. And hindi ko siya nabili ng 2,397. Ang regular price nito is 4,800. Nabili ko lang siya ng 1,800. Ayun yung 4,800. Nabili ko lang siya ng 1,800. So, nakasave tayo ng 3,000 pesos. Napaka-steal. May sapatos na yan. Dad shoes. Diba? Y2K na mga sapatos. 2000s. And natitira kong running shoes na pinangaharap. Ay, papalo ko na yata to. Papalo ko na yata. Yung natitirang pinangaharap sa sapatos natin, yan yung Under Armour na yan. Nasaan yun? So, meron na siyang kapalit. Well, yun naman na guys. Pakita ko sa inyo on-feet look. Hopefully hindi niya tayo guluhin mamaya pag sinukat natin ito. Ano lang muna guys. Salamat sa panood. Out. Peace.